Alam kong may babae ka. Ikaw ang malandi. Hindi mo kayang maging loyal. Wala akong babae, sira ulo. Lalong humigpit ang pagkakahawak nito sa braso niya. Nasasaktan na siya. Subukan mong sabihin pa ulit sa akin yan. Tutuhanin ko yan, Leah. Nasasaktan ako. Ano ka ba? Bitawan mo ako. Isusumbong kita sa tatay ko. Umiyak lang siya ng umiyak. Natigilan din ito. Maya-maya pa ay niyakap siya. Sorry, babe ko. Sorry, hindi ko sinasadya. Hindi siya umimik. Nasaktan talaga siya sa sinabi nito. Sige, pumunta ka sa party pero sasama ako. Doon na lang ako sa labas. Hihintay na lang kita doon. Bumitaw lang siya sa pagkakayakap dito. Tumuloy siya sa party. Hinayaan niya itong maghintay sa labas ng restaurant. Masama kasi ang loob niya sa sinabi nito. Napansin tuloy siya ng mga kaibigan na malungkot sa kalagitnaan ng masayang dinner. Party na yun. Ikinuwento niya ang nangyari at di maiwasang mag-comment ang mga kaibigan. Ikaw pa ba talaga ang may iba? Grabe naman siya. Mas mahigpit pa nga siya kaysa tatay mo. Over na siya. Sinasaktan ka ba? Umiling siya. Subukan lang niyang saktan ka. Lagot siya sa amin. Alam mo, Leah, huwag kang magagalit ha. Kasi sa tingin ko, hindi na love yan. Kasi kung mahal ka ni Mike, hindi ka niya sasabihan ng ganon. Sobrang hurtful noon. So, anong plano mo? Umiling siya. Mahal na mahal ko si Mike. Di ko kayang makipag-break. Makipaghiwalay ka na. Para namang di ka na masaya. Umiling uli siya. Problema lang to. Maayos din. Wala pa talaga sa isip niya ang hiwalayan ito dahil kaya pa niyang i-tolerate ang ugali nito. At habang binibigyan siya ng rason ni Mike na mahalin ito, hindi siya bibitaw. Nagpapatuloy ang ganong cycle ng relationship nila. Isa sa 10 pinagpapaalam niya dito na mga lakad ang pinapayagan nito.